Ating lahat. Ako pa ka na nag-iringog. Ay, nakawasang para ang haba na, no? Pero I'm very happy to be with you all. Salamat po, sabi nga ng sister ko. Ako pa lang si Jerusa sa mga di nakakakilala. Ako po ang bunso sa family naman ng kapatid ng nanay ni Manny Quito. Yung youngest ang papa ko. So, si Manny Quito ay iba yung kwento ng kapatid ko kasi halos sila magkakalapit ng edad. 19 and 17. Anyway, pero po, I would like to i-affirm ko lang na sa panahon tanguan, sangwa na generation, so yung sinasabi ni Yaya, Yaya po ang tawag mo sa kapatid ko. Sabi niya, ninangasan niya. Kasi ang experience ko din, iba-iba ako nila, pero ako mas younger. Ang tingin ko doon, sa ngayong panahon, actually, binambubuli. Bullying ba? Pero in a way na very parang funny. He always makes jokes. Talagang binibiro lang naman talaga. Pero, di ba, sa panahon natin, bullying ang tawag doon. Pag mag-uuli na ako kadok, napansin ko, Kito, siga pa papara, nasaan niya, pinapaiyak si Yaya. Ako, napapaiyak din ako niya noon, maminsan-minsan. Pero, ano pa sana ako? Baby pa. Sa bagay, baby tawag. Hanggang ngayon, baby pa rin ako. Pero, yun po, habang nagkukurang kami, ang mga naging ka-close ko, si Wilson. Asa ka, Wilson? Si Wilson, kasi alos akala ko nga 2 years lang, 5 years pa lang gap namin. Okay, 65 na po ako kasi ngayon. Pero salamat sa Panginoon. Through all these years, dawa kami di masyadong nagkakabayadan. Pag nag-college na ako, nasa Manila na ako. Pero, of course, taga-iliga pa po ako at talagang magbabalik ako once in a while. So, dito sa church. At si Manny Quito, sa kanya ko, sa family niya, kanina, habang nakikita natin yung nakulong nilang family, it just really blesses my heart kasi sobrang, sabi nga ni Yaya, na ipadama niya. He is a very loving father, very loving husband kay Manay Riching Canto. At yung kanilang mga anak, at how they are now, that is the picture of how good he was as a family man. Natatandaan ko po si Manay Riching Canto pag mag-iyan sa Tubaloy. Kasi sila, may farm, di ba? Nagpa-farm sila. Para bang sabi ko nga imagine, pirangani ka mo, siyam, di ba? Tama ba yung number ng Ginimane Quito? Buhay lang yon. Pero meron ng mga wala na. Kuwaya. Number 1 is because he has known the Lord as his Savior and Lord. At talagang ipinamuhay niya yung pagiging anak ng Diyos. Very simple man, pero pag nakikita ko siya, talagang ko kanya, I look highly on him. Ang taas ng tingin ko sa kanya. Pero takot din ako kasi nga nambubuli siya. May ganun akong pakiramdam nung bata pa ako. Pero nga kung nagugurang na, nakita ko na napaka-consistent niya. And if there's one thing na sinishare ko to kahit dun sa church namin sa Binyan na po ako nakatira. Sinishare ko po ito kasi sabi ko, yung aking cousin is now with Jesus, pero now he's 90 years old. Bihira po ang umaabot ng 90 years old. Pero kung minsan, iniisip na pagkagurang na baga, mahirap i-deal. Tama? Pero parang hindi ko yung nakita kay Manny Quito. I don't know kung anong kwento nitong mga batang ito na naman ka na ganun sasabi kung nahirapan ba sila, pero ang sabi lang nila, because he is a man of God, siya yung taong pag may problema siya, kinakausap niya sino? Lagi si Jesus ang kinakausap niya. Sabi ganina, paano nga nag-graan si Manny Quito? Ayan, natulog na sana. Alam mo yon, para din yung papa ko, no? Ano mga iging ka, di ba, dawa ko po kita, that's a good practice na pagka may problema po tayo, we always go to God first and foremost.
Di ba kasi pagka nagsumbong na kay Jesus, alam mo yun ang masarap na karelasyon natin ng Panginoon. Kasi pag magsabi na ka kanya ka problema mo, ako yung solusyon. At yan ang gusto ng Lord, umaasa tayo sa Kanya. Si Mari Kito, dawaan nagkakasakit. Ang alam ko, di rin magpapa-hospital. Di rin nga ni mag-inom sa gamot. Di ko alam kung di talaga, di ba? Kasi bakit niya di ginagawa yun? Dahil naniniwala po siya, nananampalataya siya. Tagalog na naman. Nagtitiwalay ka na pangako ka Diyos kanya. Pangako ni Jesus kanya. Sabi niya, Permigwen marunong. Ako ngayon, arnya ka diya, ako yung mga accidents na narin na i-encounter, pero pirmi siya na yan nagpa-pamibi. Lumalapit sa Panginoon for God's response sa kanya. So, ganun po yun. And I think, itong mga batang sumunod, lalo na itong mga apo, I don't know kung paano nila. Siguro, gagawin din nila ang ginagawa ng kanilang papa. Diba? Yung mga anak-anak nila. Because yun yung nakita nila. Because yung para punta sa, sa health center. Pag nagkasakit lang, nakakaranta na, hindi siya ganon. Abo iyang magpa-ospital. Okay. Sa period po nila, yan yung natutunan nila. Now, some preachers would say that, alam mo yan, yung mga yung milagro ng Diyos, noon lang yan, noong panahon. Naniniwala ba kayo doon na noon lang? Nagbabago ba ang Diyos? Hindi, di ba? Kung ano yung nangyayari noon, maraming nangyayari ngayon na biyaya niya, sa pag-ibig niya sa atin, ginigibo pa rin ng Panginoon. Kung tayo ay pumupunta sa Kanya for help. Di ba sabi niya, ask, di ba? At saka yun nga, kapag ka po nagpaparabasa kang salita ng Diyos, yun ang talagang masasabi ko lang. And alam ko si Manny Tito, ganun siya. He is one man na kapag nasa church, pag nagtawag ng magbibigay ng testimony,